Real Talk, pag-usapan naman natin ang episode 5 ng From the Top 11 Medical Reasons kung bakit bumabagsak ang OFW applicants sa kanilang medical sa Pilipinas pa lang. Ang episode 5 natin ay kidney problems. Nakikita ito sa urinalysis, pwede sa creatinine, pwede pag-check yung protein, o may UTI, may stones o chronic kidney disease. Kompleto ka sana pero sa urinalysis may protein, may dugo. Tapos sa laboratory exam mataas ang creatinine. Kidney findings, bakit ito big deal sa OFW at paano mo maiiwasan ng failed stamp? Pag-usapan natin. Ano ang tinitingnan sa pre-employment medical examination? Karaniwang screening ng bato ay ang urinalysis. Maraming tinitingnan dyan kung may protein, kung may dugo, kung may leukocytes o may bato. Pwedeng tingnan ang serum creatinine. Pwede rin ang urine ACR o yung albumin creatinine ratio. Tinitingnan dito yung hypertension kasi kahit wala kang sintomas kapag abnormal ang mga ito, pwedeng ma-hold o ma-unfit until cleared. At bakit ka bumabagsak? Ang trabaho abroad ay mainit, mabigat at puro puyat kaya risk ka sa bato. Protein o dugo sa ihi, posibleng early kidney disease, UTI o bato sa bato o yung kidney stones, mataas na creatinine, untreated UTI, lalo na sa babae, pwedeng umakyat sa bato o yung tinatawag nating pyelonephritis. Employer or insurer sees risk of emergency on duty plus long-term medications ay pwedeng mauwi sa dialysis o kaya mas mahigit pa dito. Common OFW kidney culprits. Dehydration kasi sobrang init sa Middle East. Kulang sa tubig, hindi agad umiinom. Painkillers na mga umiinom ng mga malimit uminom ng painkillers. High sodium foods. Uncontrolled diabetes like hypertension also. Energy drinks. Yung mga bodybuilders na gumagamit ng supplements, high dose or unregulated, high protein crash diets kung may dati ng sakit sa bato, UTI na pinapalagpas at hindi pinapansin. Ang pre-medical game plan mo gawin 3 to 4 weeks bago magpeme, mas maaga, mas maganda. Tubig, tubig, tubig. Target 2 to 3 liters a day para malinaw ang ihi. Umiwas sa mga mefenamic acid, ibuprofen or naproxen. Ito yung mga gamot sa sakit. Kung araw-araw, kumonsulta para sa alternatibo. Bawas ang pagkain ng maalat. Umiwas sa instant noodles, delata, chips. Kontrolin ang BP at asukal o yung blood sugar mo. I-follow ang reseta. Log your readings. Kung may UTI na sintomas, tulad ng pagkirot kapag umiihi, madalas ay may amoy, magpa-urinalysis at i-treat bago magpeme, tapusin ang antibiotics. Kung gym ka o nagji-gym, umiwas ka sa high dose or mega dose ng protein. Creatinine at energy drinks, moderate lang din dapat. Sleep 7 to 8 hours at ilimit ang alak. Magpa-baseline labs like creatinine at urinalysis sa local clinic. Ayusin agad kung may findings. At sa araw ng exam, magpa-hydrate o hydrated ka dapat. Pero wag namang sobra-sobra. Iwasan ang matinding workout 24 to 48 hours bago mag-laboratory. Pwedeng umakyat kasi ang creatinine, kinase at makaapekto sa results. Dalhin ang reseta, recent labs at medical clearance kung nagpagamot for UTI o stones. At ang red flags o dapat pumunta sa ER agad kung may lagnat at pananakit ng tagiliran, ihi na may dugo, pamamaga ng paa, mukha at ihi ay may dugo o may nana o sakit sa tagiliran na di maipinta, magpa-ER. Huwag nang hintayin na may mangyari pa sa'yo. Daily kidney safe habits for OFWs, hydration routine. Uminom ng maraming tubig. Work break sa edit. Huwag tiisin ang ihi. Umihi kung nararamdaman na ang pag-ihi. Plate method, kumain ng gulay, prutas, whole grains, bawas sa alat.
Protein, sakto lang, lalo na kung may CKD ka o chronic kidney disease. Avoid daily analgesics. Regular monitoring kung may diabetes or BP or creatinine elevation. Stop smoking. Nakakasira ng maliit na ugat ng bato. Sa medical, maliliit na numero ang hadlang. Pero maliliit na habits din ang solusyon. Alagaan ang bato, hydrate, control your BP, control your blood sugar, umiwas sa maalat, umiwas sa pag-inom ng mga analgesics na nakakaapekto sa kidney para tuloy ang biyahe at tuloy din ang iyong pangarap. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.